every civilized community must have a ruling authority. And this authority, no less than society itself, has its source in nature and has, consequently, God for its author. Hence it follows that all public power must proceed from God. For God alone is the true and supreme Lord of the world. Everything without exception must be subject to Him and must serve Him, so that whosoever holds the right to govern holds it from one sole and single source, namely God, the sovereign ruler of all. There is no power but from God. Yan ay galing kay Pope Leo XIII, Immortale Dei, no? Yung kanyang encyclical. So pinili natin yan sakto. We will be talking about, no, yung ating reactions and experiences nitong nakaraang elections, no? Midterm elections. And also Leo XIII, dahil nga we have a new Pope, Leo XIV, who chose the name Leo to honor the great Leo XIII, no? So, tara, mag-usap tayo ngayon ng post-election clarity. Ano ba talagang nangyari? At ang kinalabasan ba ay talagang magre-reflect ba talaga na itong mga taong ito ay katulad ng sinabi ni Pope Leo ng authority at power nila ay dapat galing sa Diyos at dapat aware sila na hinihiram lang nila yun sa Diyos? O do they consider themselves gods na nga eh? And also, tingnan din natin, tama ba yung sinasabi na sa lahat ba ng panahon, tama yung sinasabi na Vox Populi, Vox Dei daw, di ba? Na the voice of the people is the voice of God daw, di ba? E paano kapag nagkamali yung voice of the people, no? So, we will be discussing that, and we have a special guest today. So, tara, umpisa na natin to. Ako po muli si Lennon. At ako po si Russell. At ako po si Noah. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Yansel, meron tayong special pansit. Hindi, meron tayong special guest, no? Welcome sa ating usapan. We welcome Noah Acha, one of our good old friends sa aming pagsaserve sa traditional Latin Mass. Then, from time to time, we've been with Mr. Noah sa bawat mga significant church activities nitong high school and early college namin. Pero if we may, Noah, please say something about yourself, just a short introduction para to establish din yung ating kwentuhan ngayon. Okay, ako nga pala si Michael Noah Acha, yan ang kumpleto kong pangalan, pero most popularly, tawag sa akin ay Noah. Ako ay 34 years old na. Ngayon, currently, ako ay self-employed, pero bago to, naglingkod ako sa gobyerno, una sa City Council ng Makati, then sa aming barangay dito, Pio del Pilar. Yan. At saka graduate ako ng Political Science sa University of Makati, kaya medyo meron din ako may bibigay na insight sa magiging usapan natin ngayon dito sa midterm elections na ito. Ayun. Yan, di ba? Meron na tayong political analyst. Oo, galing. Meron tayong nakukumpleto na yung pool of natin, mga... Kung merong Richard Haydarian, mayroong Manuel Quezon III, meron tayong Noah Acha, pre. Of course. Pinapon din natin to. Mind you, merong personal blog yan si Noah, and he's a prolific writer sa kanyang Facebook page. Roraticelli ba yun? Hindi pa. Hindi yun. The Pinoy Catholic pala. The Pinoy Catholic. Hindi ba din yun? At
and I vehemently denied. Hindi ako yon. Mas lalo na, inaatake ako noon. Yung nobis quoque peccatoribus yung sinasabi nyo. Nobis quoque peccatoribus. Yon, yung page ko na yon. Not exactly a blog page eh. It's a page. Pero, Okay. yun. Sige, sorry, I stand erected. So ano pala? Ano? Corrected. I stand corrected, kako, sabi ko. Oo, yun. Bigla ka napatayo, ah. So Okay. more than a political analyst, ano pala si Noah? Mas pundit, di ba? Ano yung pandit ba yung term na? Political pandit yan. Minsan, bandit. Bandido. Bandido. Tulisan. Pero Naging yun, it's high time. We're lucky to have Noah with us kasi at least meron tayong perspective na somehow can say a thing or two about the political system, our current political landscape, vis-a-vis ano ba yung dapat nating tingnan if we are practicing Catholics, practicing Christians. So, we would like to be living out in the full our witnessing of Jesus crucified and risen. Yung aspect na yon, we are in a society wherein Christianity is dialoguing with society. And it's an essential part of a healthy society with a healthy democracy. Yung tinatawag nating exercise of suffrage pods. So, siyempre, dahil unlike sa conclave na hindi siya democracy, at unlike din sa Miss Universe na kahit maraming boto ang mga Pinoy, hindi sila nananalo lagi. Ito, ibang usapan to. Kasi future ito ng bansa. So, just to set the tone and the sequence for our discussion, una, kasi ewan ko, Pads, nakaboto ka ba sa Spain? Ito, ano pa? Absentee voting, Father. Yun nga, kailangan ko palang yun. Anong term doon? Nota bene, kumbaga, di ba? Na hindi ako nakaboto, no? Kasi hindi pa ako dito nakapag-register. So, sa ating lahat dito, Okay. akong pinaka walang say dapat kasi hindi ako nakaboto eh. So, ang mangyayari nito, So, kailangan, more on like, ako yung mag-aano sa inyo ng experiences ninyo. And then later on, we'll pwede. talk about, Sige. Yeah, sure. Then, yun nga, yung experiences muna natin. Pero before that, yung expectations muna. With all these, since the start of the campaign period, ano ba yung mga nangingibabaw na sentimiento? Ano ba yung dapat i-expect? Then, during. So, pre, tapos during, then after, then tsaka na i-moderate ni Pads yung ano. Siguro, simulan natin dun sa before, just to set the stage, no? So, ano ba nangyari nitong bago mag-open ng campaign period? Nag-open yata, I think, February 10 or February 11. ganyan, February 10. Oo. So, ano pala ang Kanyan, national level yan. National level yon. Ang simula February pala ay Piyesta ng Lourdes, tapos nagtapos malapit ng Piyesta ng Fatima. Parang ganun, yes. Yeah. Tama. So, February 10 ang national. Yes. Tapos yung local, March. Ang March 28 pala, no? Mga ganun, yes. March 28. March 28 kasi yun yung election ban eh. Yes, correct. Bawal mag-appoint ng mga new appointees. So, Correct. February 10, nag-open ng campaign period. February 5, if I'm not mistaken, na-impeach sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa So, di ba? February 5. Although na-impeach siya, ang tawag doon ang nangyari doon ay nireceive lang ng Senate pero walang ginawang action si Senate President Chis Escudero kasi nga daw last day ng session na daw noon. Oo. Yun. Pero apparently, according dun sa approved na calendar ng third regular session ng both houses of Congress,
the official recess, the official adjournment is dated February 7. It just so happened that the last day of the plenary sessions ay petsa February 5. Okay. So meron pa dapat supposedly, officially sa paper. Pero Yeah, before and I the... was there. Nasa nandun ka? lubong talaga namin yung... Isa ka sa mga nagbigay? Hindi. Kala ko isa sa mga nagbigay eh. Pauwi na kami. Nasa lubong namin yung entourage ni Secretary General Velasco na dala-dala yung mga folders. Pero even before ng February ng backtrack elections. Tayo, Nandiyan ako kasi di ba, umuwi ako ng Pilipinas para sa ordination ko nung January, December. Ang isa sa mga napansin ko is that ang daming billboards sa NLEX tsaka sa SLEX na campaign na kasi may number na eh. Wala lang vote for. Pero meron na tapos may position na rin eh. Actually nagtataka ako doon kasi hindi ba yun bawal kasi 'di ba premature yun campaigning? Unfortunately, hindi siya talaga bawal kasi hangga't walang nakalagay na vote. Yun yung loophole nung premature campaigning na yun. Hangga't walang nakalagay na vote, regardless kung may posisyon na nakalagay na mayor, vice mayor, something like that, or numero, as long na walang vote, hindi makakukuan. Hindi, walang problema doon. Ano yan? Yun yung loophole. Yan ang nasa batas or na-loophole nila yun na ipasok nila sa Supreme Court? Hindi, loophole ito ng Omnibus Election Code. Correct. Yes, correct. Loophole yan ng Omnibus Election Code. Correct. Tama si Russell. During the election period, mataas na. The Omnibus Election Code takes greater precedence over other laws of the land. Kumbaga, nagkakaroon din ng power ang COMELEC for investigation, hindi ko alam kung may detention power, pero may ganung power medyo deputized ang COMELEC. May law enforcement power din ng COMELEC kapag election period. Ito lang din yung ko dito, initial kong masasabi. Ewan ko kung anong masabi mo dito, Noah. Yung, hindi kaya ang sakit ng bayan natin ay masyado na tayong maraming abogado. Kasi, mind you these politicians, most of them are not lawyers. Totoo, they hired the finest of lawyers. We are talking about we are talking about mga magagaling na abogado ito. They are really spending thousands and thousands of pesos to really pay for them, for their services. And what they do in return, they really study. They really circumvent if needed. They go around these laws in order to make sure na legally speaking, they're not violating anything. Pero wala na rin tayo yung sa kung moral or dati maalala ko, or at least maalala natin, takot ang mga politiko dati sa bashing, or wala pang bashing kasi wala pang social media pero mapulaan lang sila, meron lang lumabas na iskandalo and it will ruin their career, it will ruin their plans, all of their aspirations, kung ano yan silang mga plano pa sa political agenda nila. Pero right now, kahit may mga mag-surface na issues, wala, ang bilis makalimot ang tao kasi they have all of these machineries, they have the capacity, the resources to circumvent certain laws, and at the same time, yung manipulation talaga nila ng public sentiment. I'm just talking about this in the light of what is going on itong before the elections. With all this, napansin na natin agad as early as November, yung merong Zoom meeting na may nagmura na PI mo. Nag-hire na ako ng clown para sa party ng birthday. Kapag may nangyari. Oo. Ipag-pray kita. Ganyan. So, nakita na natin na merong nag-break up na
Tandem. Unity, di ba? Apparently, ito siguro yung great Eastern Schism. Great schism. Kasi Para ang hirap niya ikumpara sa Great Schism na yan, no? Kasi talagang there are signs na talagang maghihiwalay na sila at the very beginning. Siguro more as early as 2023. Siguro more than the Great Schism, more like the split between Calvin and Luther. Mga ganun siguro. Ganyan na lang. That's actually better. Yeah. Parang teka, hindi tayo magkasundo ng interest. So, you do you, I do me. Pero we do each other. yung joke na nga, at ang common joke na nga lang sa kanila Unity na nga lang ang plataforma nila. Hindi pa nila nagawa. So, ito yung atmosphere, mga kaibigan, bago ang May 12, 2025, national, local, and BARM parliamentary elections. Oo. Ngayon, yung BARM nga, siguro... Natuloy yung sa BARM. Natuloy ba ang Bangsamoro? Nakakala ko na-delay ang Bangsamoro. Narinig ko yun dati yung balita na na gusto nilang i-delay. Hindi, kasi na-delay yun. Kasi anong nangyari may isang probinsya na dapat bahagi ng Bangsamoro. Kaya lang, ayaw nagkaroon nila. ng court Alam ko hindi decision. sila Hindi, nagkaroon ng court decision na inaalis sila dahil natalo kasi yung plebisito ng Bangsamoro sa probinsya na yun, namely Sulu. Sulu? Natalo yung Sulu, correct, Sulu. Yun. Kahit na nanalo in entire Bangsamoro, dahil yung probinsya na yun, doon natalo yung Bangsamoro, kaya medyo ang weird lang nung nangyari kasi kung nawala ang Sulu sa BARM, anong region sila bahagi ng Pilipinas ngayon? Yun yung yun ang pinagtataka ko doon Yeah, actually, tama ka doon. Crucial yun kasi either hindi pala babalik. Either ba magiging part siya ng Zamboanga Peninsula? O gayon, yun na nga yun. Yun. Kasi actually, diba, mas proximate yan siya sa Zamboanga Ang pagkakaalam ko, ang lungsod ng Isabela de Basilan, I think hindi technically na part ng BARM, correct. Part siya ng Zamboanga region. Yes. So medyo geographically, topographically, medyo may mga mga political considerations pa dyan. Pero yun nga, medyo masalumuot pa yung usapan ng BARM. So, sa ibang episode natin yun. So, focus muna tayo dito sa nangyaring eleksyon. Kasi this is, as you all know, itong episode na to mga kaibigan ay after ng May 12 elections. No? The day after. The day after. Parang pills lang, no? Day after pill. Post-election. So, ito yung overarching, even until now ito yung overarching na political climate na meron tayo. So, the current administration, let's just be professional para pwede na silang pangalan. Yes, so, the faction of the president... di ba kasi nga sa exorcism dapat pinapangalanan mo? Oo, yung demonyo para talagang magkaroon ka ng sorry. Nano kita. Power. Go lang, sir. Pero the originally we have our president and vice president magka-tandem sila, nanalo sila in a very overwhelming victory nung 2022. 3 years later, here we are. For whatever reason, kayo na bahala sa researches nyo dyan kasi election yung topic natin dito. Nagkahati-hati na sila. Nagka-split sila. So, you can see merong in-introduce yung former president and represented by the vice president, of course. Sa anak niya, alam naman natin, si former President Duterte na-detain sa The Hague, nakulong sa alleged cases niya ng crimes against humanity sa International Criminal Court. Ang presidente naman natin,
nag-form nung tinatawag na Alyansa ng Bagong Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapos merong Duterte na Yung sa candidates Duterte. itong yung vice president natin. So, yung sinasabi nating political climate ay kung sino yung mag-overwhelm nung tinatawag nating 12 seats ng Senado, kasi ang Senado ay may 24 po yan, no? 24 24. yan. Ngayon, 23 lang tayo ngayon. Bakit? Kasi yung isa, naging DepEd Secretary. Correct. Si Angara, oo. Correct, Si correct. Angara. Pumalit Sani Angara. kay Vice President Duterte. So, Pero actually, last term na yun. Last termer na kasi si Angara, kaya sakto lang din. oo. So again, kung anong intention niya, malamang marami naman sa mga nakikinig sa akin, mga matatalinong tao. So amoy nyo na yon. So iiwan na namin sa imagination nyo kung anong mga pwedeng rason bakit kinuha niya pa yung secretaryship ng DepEd. Pero for whatever reason, pala na kayo dyan. Ngayon, ang senador kasi ay 2 termino at 6 na taon. So ngayon, meron tayong naiwan na 11 na senador doon. 12 na senador. Ngayon, 12 ulit yung iboboto. Plus, meron party list na kailangan maka-garner ng 2%, at least 2% ng overall na boto. Para makakuha ng 1 seat. Para makakuha lang ng 1 seat yun, ha? Para lang makakuha ng 1 seat yun. Oo. Then, meron kang mayor, congressman nyo muna pala, kung saan distrito mo. Sa distrito, yes. Tapos mayor mo, vice mayor mo, tapos konsehal nyo. So yan ay boboto natin. Yan ang binoto natin ngayong May 12. At yung mga yan, apektado yan nung malaking ang issue. Kesyo, ikaw ba ay pabor doon sa current administrasyon or sa former na administrasyon or sa coalition nga ng iba. So, Noah, dito sa part na to, ano yung masasabi mo na parang is this really the right way to describe the political climate? Then how can we account for those na wala doon sa dalawa? Hindi sila maka-Duterte, hindi sila maka-Marcos. So, please take the lead on this discussion. Tanong-tanong muna kami. Nako, yan ang kwan talaga. Sa totoo lang, ito yung pinakamahirap na parang ang tag nun, sorry for the term, parang ang election nito ever since 2022 na talaga napaka-polarized, ano bang tamang termino ron? Damn if you do, damn if you don't. Either hindi ka kakampi sa kwan, sa grupo nila Alyansa ng Bagong Pilipinas, which marami naman nagsasabi, mga lesser evil naman daw sila, o doon ka sa grupo ng Duterte. Yun yung grupo ni na former President Duterte, ni Vice President Sara. Take note, 4 na faction ang lumalaban sa midterm na ito. Hindi pa kasama dito yung grupong Kibam. Yung dalawa lang sila, si Kiko Pangilinan sa si Bam Aquino. At saka yung Makabayan Black na left-leaning. Communist. Talagang you have left-leaning. hindi yun ngayon. I mean, ang hirap talaga sa totoo lang na pumili ng side on this election dahil you have to make a tough decision talaga sa totoo lang. Kasi you're talking not just hindi lang yung future ng Pilipinas but also, aaminin ko na rin in advance, etong 2025 is already a preparation phase sa kung ano ang mangyayari sa presidential election ng 2028. Ito na yun. So para preparation na ito. Napakaaga, totoo. Napakaaga, pero kasi yung alignment kasi nung talagang pumuporma na sila, aminin na natin. They are already forming alliances. They are preparing already sa mangyayari sa 2028. Kaya anything that is happening on this midterm election, maparehong national and local, nakalimutan mo din pala, pari provincial governor, provincial vice governor, saka board member. Pero dahil nasa Metro Manila tayo, mostly mayor, vice mayor, councilors, and district congressmen. Ayun. Itong halalan na ito has something to do with the upcoming election kasi. Yun. Kung sino yung mga mahalal, magkakaroon ng impact sila
to make or break the next presidential election. At makaka-apekto rin sa mangyayaring impeachment ni Vice President Sara Duterte din pala. Dahil ang tunog ang magkakaroon lamang ng impeachment once magkaroon uli ng bagong session ng Congress. By that time, they already have new composition of the senators and the congressman. At magsisimula yun after ng SONA, ng State of the Nation Address sa July. Ang rinig ko dapat para ma-acquit siya, si Sara, she needs 9 votes, no? Yes, correct. Sa impeachment trial, sa impeachment court, no? So hindi, mamaya natin pag-usapan yun, no, yung results, no. Sige, mamaya. Ang pag-usapan natin ngayon siguro yung kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, sa kasamaang palad ako nakaboto dito. Pero at the same time, sinusundan ko rin yung balita and it seems na parang kakaiba raw this year yung experience ng pagboto, parang maraming mga aberya, maraming mas matagal, no? So ano sa experience niyo kahapon? Ano ang mga nakita ninyo sa mga presinto and ano sa tingin niyo in comparison sa mga nakaraang mga elections? Mahaba pa din ang pila ng boto kung tatanungin. Actually, sa kaso ng presinto ko rito sa amin, may na-encounter akong isang cluster. Ito kasi yun What happened here is, ang bawat kwarto ay cluster. Meaning, yung mga presinto, imbes na hiwa-hiwalay ng mga kwarto, pinagsama-sama sila into one cluster. Meaning, example, yung isang kwarto na yon, yung isang cluster na yon consists of 5 or 6 na cluster. At dahil 6 cluster, iniisip ko mga 500 or 600 na tao yung yung naka-register doon. Kaya asahan mong mahaba ang pila. Hindi nga ako nagkamali, mahaba nga ang pila dahil nalate ako ng gising kasi mga 8 to 9. Mga 8 AM ako nagising, mga ganyan. Tapos 8:30 ako nagsimulang pumila. Pero napadali ako ng boto dahil may PWD kasi ako, pinakita ko sa PPCRB. Pero Although yung nakita ko yung pila, parang ang ironic lang, no? Kasi nag-automate tayo ng pagboto, 'di ba, para maging mabilis. Tapos yan ang mga feedback ngayon, no? Mahaba pila, matagal hintay, no? In fairness, buti na lang may ganung yung katulad sa experience ni Noah na for PWDs, siguro pa for rin sa mga senior, no? That's okay. Pero parang para sa akin ang ironic lang nun na kung kailan tayo and this is I think the third or the fourth elections na automated. Di ba? Hindi. Nagsimula tayo na automated 2010. 2010. So 2010, 2013, 2016, Sixth election na automated, no? Pero ganun pa rin, no? Hindi pa rin para saan pa yung comfort ng automated kung ganun pa rin ka. At saka ayun nga din. May mga na-encounter din ako na may mga makina na madaling araw pa lang take note, hindi pa nagsisimula ang polling. Nasira na kaagad. Kailangan pang tumawag ng technical support para sa COMELEC. At yung iba hindi masyado maswerte dahil yung iba na nagsimulang bumoto ng alas 7, pumila na alas 7, nakaboto mga alas 10 na, alas 11 na. May mga nagrereklamo na, narinig ko na nga, may mga nagrereklamo na nga kung tutusin Dahil siyempre, yung iba doon, hindi nila afford na buong araw, nandun sila nakapila para bumoto. Dahil yung iba kasi doon, kahit sabihin natin holiday ang araw ng halalan, may mga trabaho pa din yung iba sa mga tao na naroon. Isa pang concerning din, yung pagboto din mismo dahil malaki yung balota mahaba yung balota. Talagang mabuti, ewan ko lang kung iba, hindi ako bumoto na gamit yung nakatakip na merong kasing ballot folder na parang envelope na hindi ko tinatakip doon kasi may mga nalaman akong aksidente na yung tinta, ang tawag doon, yung tinta, lumalabas doon sa bilog mismo. Kaya nangyayari, may mga naboboto ka or much worse, na o-overvote by technicality, hindi dahil sa sinasadya mong mo-overvote, dahil nga, para nadumihan na. Kaya talagang maingat ako and at the same time, very discreet ako dahil siyempre, madami
hindi to kagaya ng ibang eleksyon na na layo-layo ang mga tao. Ito dikit-dikit talaga. Pag nagkakakitaan kayo ng kung sino iboboto mo. 'Yun. Well, yun yung ano natin dyan. Yun yung mga concerns natin sa technology na meron tayo ngayon. Ako naman, na experience ko, totoo din, I share the same experience. Nakakatuwa yung iba kasi yung family ko, sabay-sabay kami bumoto eh. Natapos sila agad. Pero depende sa, hindi ko lang alam kung sa electoral board, yung mga miyembro doon, mga teacher. Depende din sa machine. May mga machine kasi na mabilis pa rin, merong mga mabagal pa rin. So, isang factor yun. Di ba bago yung machines? Kasi bago yung bago Hindi yung nga company. nakakapagtakay, bago yung makina, pero Kaya nga kasi siguro I was trying to observe yung mga board na umuupo sa presinto namin. Napansin ko sa isang presinto, sa isang cluster, sa isang classroom, cluster siya, clustered precincts. So ibig sabihin, ang isang classroom, meron kaming 5 presinto. yep. And sa isang presinto kasi 100 botante. So lumalabas kulang-kulang 500 and more. And nakita ko yung ko kasi sa mga nakakilala sa akin and for those who seen my recent post, tinapat ko nung election day, yun nga, yours truly, nabigyan lang tayo ng opportunity ng pagkakataon ng mag-serve certifier ng mga uupo as electoral boards, no? So, isa kami sa aming team, sa aming office, isa kami sa mga nag-certify ng mga teachers na uupo as either chairman, BEI, no? Chairman o poll clerk o yung tinatawag nilang third member Board of Electoral Inspectors din sa Calabarzon. Kaya kami may training of trainers din. So kailangan before kami mag-certify, master namin yung mismong machine. And napansin naman namin na medyo okay naman tong kasi nabutan ko rin yung PCOS eh. Utak ko rin yung PCOS machine na nakaboto din ako dun eh. Yun sa yung sakit VCM. ng di ba? Sa mata. Ibang PCOS yun. Ibang PCOS yun pre, pero parang sa spelling yun. Para sa spelling pero ibang PCOS yun. Ibang PCOS po yun. Pero yung dyan, yung sinasabi ko, yung machine natin, it has its strengths and challenges kasi maski kami, marami kaming dyan observation ko yung peripherals nung machine. Alam nyo ba na merong mga ACM na kapag dinevote natin siya sa mga persons with disabilities, yung mga visually impaired, meron yan, merong factor yan, may headset yan, merong keypad, may keypad yan. So may mga ganong peripherals pero hindi madali kabit yung ibang parts. Tapos ano pa ba? Yan yung paper jam, isang sakit yan. Sa pa yan, naku. Isang sakit yan ng And ang point ko lang dito, mamaya ako itatouch yung concern ni Noah dun sa mga ink na nag-i-smudge. Kasi problema rin talaga yan yung sa scanner part. Ang bottom line ng mga ito, it really requires technical proficiency, no? Meron kasi tayong batas, no? Ano ba yung original na batas? Bigyan niyo ako ng 3 minutes kasi hanapin ko muna. Batas sa automation ng election. Sige lang, hanapin mo na. I think ang pangalan niya Automated Elections Act ata. Pero sige lang, hanapin mo lang. 8759 yata. Hindi 87,000.
Jollibee delivery yun. Meron pa ba nun hanggang ngayon? Feeling ko wala na. Ayan. Ito, ang original na batas kasi niyan is the RA 8436. Yan talaga yung automated election system. Imagine mo as early as 1998, hindi ko alam kung si ERAP yata na naboto nito eh. Pero Pagitan ata yan ni ERAP saka ni FBR, ni Fidel Ramos yung 1998. Pero as early as 1998, meron na tayong aspiration na maging automated yung election system natin. Pero kailan tayo nagbotohan ng automated? 2010. 2010. So, itong AES law, yung RA 8436, na-amend yan ng RA 9369. Yung 9369, yan yung batas natin ngayon. And that also enables us, the Department of Science and Technology, to conduct yung certification ng mga uupo as BEI. Kasi sinasabi lang naman, problema mo dyan sa batas na yan. Sinasabi dyan sa batas, at least one. At least isa lang sa member ng board ang quote-unquote technology capable or IT capable na Techie, to be exact. kayang utilize troubleshoot. Hindi nga troubleshoot pre, kasi sabi nga kapag troubleshoot, tumawag ka ng tech support staff ng COMELEC. Di mas matagal yun. Kasi kung... Yun nga yun. Hindi, pero yun nga yung idea na dapat competent ka enough to troubleshoot yung mga basic na pwede mo nang ma-troubleshoot. Tulad yan, nag-jam, hindi nag-feed ng maayos yung balota. Kasi may mga balotang masasayang kapag hindi ka marunong. Something like that Hindi ganun. Kaya, lang to, I'm just thinking out loud. Hindi kaya, although, yung tradition kasi natin na teachers, yung mga nag-election board, ay yan ay galing pa dati, di ba? Pero, yung mga nagtatantos. Hindi na panahon. I mean, hindi kaya dapat i-open mo na sa mas malawak na sector yung election board personnel more than just the teachers. For example, sa mga IT professional, sa mga mas competent kumbaga sa automation. Actually, tinanong ko rin yan sa tinanong ko yan, minsan kasi may naging kakwentuhan ako niyan. Ang isa sa question dyan, una, bakit all this time teachers ang kinukuha natin? Actually, yung mga old election laws natin, ini-involve na daw talaga natin. I think, sorry, hindi ko talaga nakatatandaan yung specific. Pero at least in the 60s, meron yatang law na tungkol doon na bakit public school teachers, kasi una, yung kanilang commitment to ethical standards. Kasi teachers sila So meron silang moral ascendancy. Paano pre, ang dami ngayon lumalabas ng mga nag-cheat na teacher. Meron silang moral ascendancy. Di ba ang daming Ang daming mga teachers na questionable ang standards. Pero yun nga, yun yung isa daw, sabi nung medyo credible yung kakwentuhan ko, hindi ko pwede pangalanan kasi syempre medyo may katungkulan din siya sa government. Pero si Diego isa Rabelli. daw yun sa mga reasons, si Monsignor Diego Rabelli na lang para Yan. Tapos, ano pa ba? Ako naman, ang assumptions ko is this. Lahat ng presinto natin ay public schools. Correct. So, it's only logical na yung mga tao doon, or at least mga taong may knowledge, mas familiar sa facilities ng public school, sila yung mag-run. Bukod pa dun sa meron silang moral ascendancy and yung the capacity to facilitate people. Kasi mga teachers to So, yun ang mga assumptions ko. Hindi ko alam kung yan ay nasa batas. Again, kayo na mag-research yan. Pero it's a very, very valid point, Pads, yung concern mo. Pero mabalik lang ako dun sa machines.
the point there is it has its strengths and challenges. And I think lang, given the current na RA natin, 9369, it does not give provision or it does not or it would not allow for the participation or contribution of local developers ng ating counting machines, no? So Hindi ko hindi siya alam, wala ba pwedeng tayong tiwala? locally Hindi pwedeng manufactured. gawang Pinoy. Oo. Ah, Hindi di pwedeng gawang kontra Pinoy. yan kay kay Carlos P. Garcia, di ba? Yung Pilipino muna. Oo. Oo, yung Kaya lang, kakirikin ng sariling atin. Yun ang kay Carlos Garcia. The problem there is, yun nga, ang meron pang provision kasi yan na dapat daw tested na yan, kailangan nagamit na sa ibang bansa. And surprisingly, yung mga bansang pinaggamitan, this is Miro yung itong ginamit natin. I think na blacklist yata ito. Pagkatapos gamitin, iba-blacklist ang Miro. Anyari? Na blacklist sa? Alam ko blacklisted to sa ibang bansa. Teka ha. Sige. Di ba meron ang din naging issue kasi meron din silang parang, ewan ko, narinig ko lang din na balita, na parang meron silang kasosyo sa Pilipinas na construction company na na meron din political. Ayun. Oo, yung St. Timothy Construction yon na sister company nung St. Gerard Construction na yung may-ari, yung si Sara Vizcaya na tumatakbong mayor ng Pasig. Oo. Kaya ayun, so nagkaroon ng conflict of interest. Correct. Tsaka nung ginagawa ng construction company sa Yun nga, isa nga yung pinagtataawa. Anong connect ng construction company sa automated election machine? Diba? Doon pa lang mapapatanong ka na Doon pa lang nakita mo na Sel, saan siya blacklisted? Meron ditong may report dito ang Rappler 2024. Yan, yung Miro's alleged efforts to penetrate election scene in Argentina. Parang Argentina, tapos merong Congo. Teka, hindi sure, hindi clear. So, babawin ko muna yan at mahirap na. Pero mukhang yun yata yung tinutukoy ko. Yung naging partner yata ng Miro, yung St. Timothy na allegedly ay part din ng St. Gerard Construction pala yan. So nag-model up lang yung blacklisted yun ng DPWH. Pero yun nga, very kung may mga ganun questionability, di ba? And marami naman tayong, it's high time na rin siguro to develop our research and development capabilities. At matatalino naman ng Pinoy, no? Magagaling naman ng Pinoy. Bakit hindi natin, di ba? Hindi tayo mag-capitalize doon sa gawin na yun. So yun ang mga point ko doon. Pero yun nga yung it will require technical proficiency and yan. Medyo aware si Father Lennon dyan. Kasi it took quite some time, the process of certification. Mind you, we are talking about a big locality. So hindi lang siya isang bayan. No? And makikita mo, iba't iba yung klase ng mga isi-certify mo. Isang challenge yun sa akin ay paano maging objective, maging fair, and maging, alam mo yun, yung, dito papasok yan, yung paano maging orthodox pero at the same time mercy and compassion ka, pare. Kasi bakit? Meron ka standards Yung standards na yun, kailangan at least ma-meet mo yung minimum na standards. Kasi if we set the standards too low, way too low, and dumating yung election time at nagkalat ka, kawawa yung presinto. No? Kung masyado naman mataas, walang papasa. Magkakaproblema din kasi requirement ng batas dapat sa presinto may certified. So maraming naging considerations doon, maraming at some point I really had to double my going beyond the extra mile kasi while I am not teaching kasi hindi kami authorized magturo at mag-train sa kanila dahil trabaho ng COMELEC yun. To nuance in a way the certification process in order
to give them some sort of reminders or pointers of the major things that needs to be done and the very very things that it's a big that are big big no-nos kumbaga sa election. Hindi nga na election kasi yung final testing and sealing. Yun nga sinasabi ni Noah, yung kumabagal or medyo may topak yung machine mo, kailangan mo kasi siyang malaman pa sa sa final testing and sealing. Kasi nga, after ng final testing and sealing, kung meron ka nang nakita doon, you can report immediately na. Especially kung ikaw yung chairman So kung wala at umuo ka lang at comply ka lang, yun talaga magkakaaberya. Which happened also during my turn. Bakit? Bumoboto kami pare. Ang ideal, pag nakaupo ka, kayo lang ang nakaupo. Ang nakaupo lang dyan, lahat ng board member, botante, ang Watcher. pila nasa labas. Watcher, nasa labas din ba? Tama ba? O nasa loob? Hindi. Yung mga watcher na appointed ng mga political parties, nasa loob sila. Pero medyo malayo sila sa mga May botante dapat. distance. May distance. Yes. Oh. Sipin mo ha, ang watcher, ito yung sistema, yung itsura ng classroom namin. Isang kwadrado, ang watcher, nasa magkabilang pinto. So nasa loob naman, fair naman, nasa distance naman sila. Pero yung upuan ng mga botante, hindi masyadong malayo sa pinto. So medyo masikip yung classroom. Number 2, pagkaboto mo, dahil mabagal yung machine, ibabalik mo na yung folder at saka yung pen. So yung balota mo na may boto, hawak-hawak mo, tamang tupi lang na hindi mo matupi ng sobra kasi baka masira yung security. Yung barcode niyan, yun ang binabasa So, hawak-hawak mo, nakalaylay o nakatupi ng slide, nakadikit sa'yo or whatsoever para maprotektahan mo yung boto mo, nakapila ka. Ngayon, sa pilang yon, halos buong classroom nandun ka sa pila. Habang finifeed sa ACM, sa automated counting machine. Ngayon, habang nakapila ka, nakikita mo ngayon, pwede mong makita kung ano yung binoboto ng mga nakaupo na. Kasi papasok admit sila ng boboto. Ngayon, napahaba ang pila. So, nasabi ko kay Father Lennon, kung gusto mong picturean yung balota mo, pwede. Bakit? Ang hina ng security. Walang security, walang babalanse, walang mag-audit basta-basta kasi busy na yung board. Tapos kayo left by yourself kasi kailangan nyo lang pumila para i-feed yung balota. May mga naboto na. Isa pa yan, yung may himulmul yung pen. Ayan, kasi ang dami nang gumamit. Ang dami nang gumamit. Tapos kapag dinampi mo, may maiiwan. Totoo yan, yung concern nila kasi yung scanner ng ACM, maganda siya ngayon. Mas maganda yan kumpara dun sa nauna sa VCM Pero, pag yan nalagyan ng ink, mag-automatic yan na hindi mag-i-scan. So, magja-jam yung papel. So, bubuksan. Mahirap yan isara. No? Mahirap isara. Kaya yung iba, feeling ko, kaya yung iba na namang problema. Kasi yung ibang ginagawa nila style, binabagsak nila para masara. Kasi pwede mo kasi i-click siya ng idiin lang Gently, pero madiin. Magki-click siya. Mahinang-mahina lang yung click nun para hindi siya umangat. Kasi pag nakangat, hindi rin kakagat Ngayon iba binabagsak, black. Yung sa namin, ganun, sa presinto namin. So, what is happening, masisira talaga yung machine mo. Pero, kailangan punasan yun, tapos pag napunasan, etc. Yun yung mga challenges nung ACM. Tapos yung board namin. Pero ang reflection ko lang, just to finish lang yung aking part ng sharing sa aking during. When I was waiting, I was trying to look at the classroom. Kasi si Father Lennon, at least for 1 year ba, Pads? Or 5 years ka ba doon sa CP? Doon ka ba nag-elementary, Pads? CP Santa Teresa? Oo. At least for 1 year doon ako nag-grade 1. Si Father Lennon doon nag-elementary.
nag-i-improve naman ang facility, pero when I was looking at the classroom, dilapidated na rin agad yung mga upuan 'no, alam mo yun, yung parang mas mainit. And may nabasa akong sharing, may post sa Facebook na imaginin mo dun ka naghihintay pero imaginin mo araw-araw yung mga students nandun. So dun pa lang may tama na sa akin, eh. Then pagpasok ko sa classroom na botohan, iba pa yun, eh, yung classroom na hintayan, iba yung botohan. Mas masikip, mas magulo yung facility. Tapos makikita mo yung mga teachers exhausted na sila. Tapos kailangan nila magtiyaga sa isang machine. Madaling isisi sa mga teacher, eh. Bakit? Kasi sila yung nandun. Pero at some point you will really have to revisit, to question the system, eh. Bakit hindi ba pwede na sa isang presinto, isang ACM, meaning to say, sa isang clustered classroom, kung 5 ang presinto doon, may 5 ACM doon. Tapos kung saan ka naka-assign, doon ka lang sasaksak sa ACM na yun. Same bakit kailangan third member lang? Actually, wala kang third member na word sa doon sa training, eh. Nakalagay lang doon, board member lang. Hindi sabing third. So ibig sabihin, it allocates for more than 3 members of the board. Something like that, diba? Things can improve. And we should never settle for less. Imagine you will see the teachers, they're trying to pagtiyagaan kung anong meron sila, eh. Di ba? Marami pang problems yun kasi nagwo-worm. Kapag nagkamali sila, mawo-worm yung machine. So ibig sabihin hindi na magagamit. May mga ganong kasitan pa yun. Tapos Anong worm, may pre? problem May pa sa... binubulate? Oo, literal na virus yun, eh. Okay. May lalabas sa screen mo na your device has been wormed. So after nun, hindi mo na siya kahit tumawag ka ng technical. Sira na yun, papalitan nyo ng makina. Pero sana walang nangyaring ganun kasi makikita mo yun sa final testing and sealing mo kung okay ba ang machine mo hindi. So, pero again, isa nga lang yung ACM mo sa isang classroom. Tapos 500 voters. Umaga, hapon na akong bumoto. Imaginein mo yung mga ganung challenges. Puyat na yun, pagod na yun, walang kain. Diba? Kasi iniisip ko, ano ba itsura ng boto sa US? Nagsusulat din ba sila o pindot-pindot na lang? Baka naman pwedeng pindot-pindot na lang. Tapos may lalabas pa rin namang voters Depende yung boto nila ron. Ang Estados Unidos kasi, ang halala nila, depende sa kung anong estado sila nakatira doon. Kasi iba-iba ang rule ng per US state. Iba ang paraan ng pagboto sa New York, iba ang pagboto sa California, ganyan. Meron yun nga, may mga pinipindot, may sumusulat, meron pa nga vote by mail, meron pa nga voting by mail, eh. Ganun, eh. Diba? Papadala mo na lang yung boto. Oo, may ganun. Oo. Trusted pa kasi yung doon. And yun yung aking during. And kayo ba, anong nyo dyan? Anong take nyo dyan? Kasi ako, I can say na ako, okay lang ako kasi medyo bata-bata pa ako. Pero imagine niyo may mga priority, di ba? Yung 5 a.m. to 7 a.m. Yan ay naka-reserve sa mga PWD and senior citizen at buntis. Kaso lang, medyo natatangahan ako dun sa part na may mga senior citizen na ang presinto nila third floor. Dapat nga hindi ganun, eh. Kapag, regarding sa mga senior na yan, ito lang ang naiisip ko na kwan dyan. Kung hindi sila magkaroon ng special na area kung saan doon na sila boboto, tapos yung boto nila something like that, doon na rin bibilangin din kaysa naman umakyat pa sila ng yung mga senior, yung mga dispaling, yung mga PWD yan, yung mga may mga problema, alangan namang paakyatin mo pa, di ba? Unless kung kaya nilang umakyat. Pero kasi iba kasi. Meron may kwento nga si Papa nung bumoto nga daw siya, naawa siya sa lola kasi third floor daw ang presinto, tapos kinarga na lang yung wheelchair niya.
Tapos si Lola struggle na umakyat sa hagdan. Sabi ko, napaka-stupid naman nung setup niya kasi senior na rin si Erpat, eh. So gano'n, I think, Hindi man lang tumulungan. yung election siguro kasi natin, these are reflections of what we are really as a country. So kung talagang orderly and talagang makabago na the way that the COMELEC is really trying to oversell makabagong halalan, kung talagang makabago na tayo, baka naman talaga kailangan baguhin din natin certain systems. Yes, Noah, go. Ano lang 'to, free doon lang. Ito sa akin lang din kasi sinabi mo naman makabagong halalan eh. Ang naging concern ko kasi, bakit kasi ang tawag doon, parang ang tawag doon kinakahon lang natin na yung idea na sa mga eskwelahan lang ginaganap yung pagboto. Actually, naging ng COMELEC na mag-designate na magpagboto sa mga malls mismo. O tutusin nga, mas komportable bumoto sa mall kung yun kasi yun Iniisip ko, bakit hindi pwede bumoto sa ibang establishmento maliban sa mga paaralan? Sa kaso kasi ng elementarya namin dito, naku, medyo nanibago ko dahil nga last time na nag-elementarya ako, mga 2 dekada na sobrang ang sikip na, tapos parang sauna bath pa yung isang floor dahil walang hangin na pumapasok, nasa malayo yung bintana, kaya kulob. Talagang sauna bath, tas yung mga tao doon, 3 oras, 4 na oras, 5 oras, partida, nagbukas na sila meron pang isang katabi naming school dito, annex, pero ganun din ang sitwasyon, siksikan din. So, iniisip ko, dahil nga makabagong halalan, bakit hindi gawing accessible, gamitin yung iba pang mga establishment unless mayroong batas na nagpre-prevent na dito lang pwede bumoto sa mga paaralan na to. Ayan. Yeah, that's true Kaya maraming mga kailangan maging creative na. I think maraming bagay, maraming paradigm yung ating election laws na hindi lang dapat yung machine yung i-update I mean, yung i-automate kumbaga. May maraming mga bagay may sense yung may punto si Noah dun sa sinasabi nga niya na marami pang mga lugar na kung saan pwede kang maka-congregate ng maraming tao at the same time pero mas komportable rin so maraming possibilities kailangan lang talaga maging Ang tawag, yung 2022 election kasi ang pinakamalala sa totoo lang kasi yung election na yan that happened papatapos na ang pandemya. In my experience, umabot hanggang sa pinaka main highway yung pila ng eskwelahan namin dito dahil sa sobrang dami ng boto. Sa sobrang lala nun, 7 a.m. to 7 p.m. sa amin hanggang 11 p.m. may bumoboto pa. 2022 to dito sa amin sa Pio del Pilar sa Makati. Nakakatawa yun dahil umabot ng Pasong Tamo. Yung eskwela namin, mga 4 na kali ang layo sa Pasong Tamo. Yung pila, umabot hanggang Plaza Per. Hindi to exaggeration Umabot yung pila hanggang Makati Cinema Square. Sa Kwan. Tapos may mga senior, meron pa mga senior pa. Grabe Pero kasi ngayon naman, okay naman na ngayon, pero nagtataka ako, parang ganun din, parang ganun din kahaba din. Dahil nga, yun nga, ang tawag doon, nagsama-sama yung mga cluster nga. Unlike noong 2022 kasi, lahat ng kwarto ginamit, medyo may mga cluster pa na kaunti lang yung mga presinto na contained into that cluster. Unlike ngayon, yun nga, kagaya nung sinabi ni Russell, yung isang cluster na may 5%, may 500 tao, ganun din yung kaso rin ng akin. Medyo naiinis pa nga ako dahil yung voters list, may mukha na ng mga botante dito. Kitang-kita yung mukha ko noong 2009. Paniniwalaan ba ako ng tao na ako yung bumoboto? Ako yung bumoboto ngayon? Iba itsura ko nung taon na yun, Oo nga, nakita ko nga yan. Mayroon ng mga picture yung ngayon. Yung listan. Dati may hanapin mo mga yung pangalan mo, picture. diba? Tsaka yung number. May picture na Siguro pang rin, pang iwas nila sa mga peking botante. Ako, dala-dala ko palagi yung voters ID ko kasi kahit na hindi na sa Kwan, although di man sa required, talaga pinapakita ko para lang ipruweba na ako yan. Nagbago lang itsura ko. Baka
Tayo nakapinanganak pre ha. Baka naman Go talaga apelido niya ni baka Noah. pinasok. Noah Go. Totoo yun. Hindi ako nagkakuan. Kahit kailan bumoboto ako ng tama. Teka, we have Alam mo now... ba nung bumoto ako? Isang atcha, di ba? Parang Hindi Spanish at alam mo ba nung bumoto ako? Dinasal ko. I call upon Christ by witness. ginanon mo? Ganon ka doon. Hindi naman, pero dinasal ko yun talaga. Ano yun? Na ito yung Christum karapat-dapat Estum. ng aking uboto. In English naman, pabulong kong dinadasal pagkatapos kong maiboto lahat ng dapat kong iboto. Pero medyo mabigat good kasi. point. Pero, sige, since tapos na tayo sa jury, so post-elections, what are your initial reactions dito sa ating initial and unofficial, medyo choppy ako. Siguro sa internet ko, nawawala ako, no? Mahina yata internet ko. Pero sige, Father Pads, ikaw na muna moderate. Ano yung initial reaction sa unofficial and partial insults and results? Nagulat ako. Oo. Sa Before siguro ng Go, before go, ng sa go. national, pag-ano rin tayo na Okay. sa local muna. Kasi merong mga may nakita akong mga results na nakakaiba, no? Na, I mean, na magugulat ka. For example, yung sa Cebu, ito si Noah, nag-post ka kanina nung tungkol sa Cebu eh. Or Kasi yung sa Las Piñas, yung may isang famous na na Dora na nawala ng mahadera. go no. Oo, yes. Sa local Nag-post ako ng Cebu kasi ito kasi ang importansya kasi ng probinsya ng Cebu is one of the both richest provinces. At medyo naka-embedded kasi for the very longest time yung dinastiya ng mga Garcia, it was led by their patriarch, namatay na yon, si Pablo Garcia. Then it was later ito isang congressman, Pablo Jan Garcia, tapos yung anak na babae, yung gobernadora nga si Gwen Garcia, na nanay nung kasalukuyang Department of Tourism Secretary na si Cristina Garcia Prasco. Yan. So it is very surprising na nagkaroon ng pagbabago nga dahil nga nakakagulat yung nangyari yun. Not just in Cebu but also in Cebu City, kung saan yung mga long embedded kasi ng mga political clans na ang tagal-tagal nang nanatili kasi doon, natatawa pa nga ako kasi ako, pinapanood ko yung mga survey before the election, not just the national, but also the survey also on the local, na iba ang sinasabi. Kaya lang talaga nakakagulat nung unang nagbagsakan yung mga eleksyon na ito, yung mga resulta na yan, na paano nangyari yun? Kasi namely, dyan sa Cebu mismo, I expect na actually last termer na si Gwendolyn Garcia talaga as governor. Pero ayun nga, it was surprising na natalo siya ng isang hindi ko sure kung wala akong masyado pang information regarding yung sa nanalo nanalo kay ba ay kapartido ng mga Osmeña kasi isa rin yan na traditional dynasty. Yung nanalong governor ay partido ni Duterte, PDP laban. Actually PDP na lang. Wala na silang pinaglalaban eh. Wala na silang lakas ng bayan eh. Which is ang tawag doon very ironic kasi dahil ang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan ay itinatag ni Ninoy Aquino at ni Nene Pimentel. Kaya sila ang original na dilawan talaga, PDP laban. Sila ang original na dilawan, hindi ang Liberal Party. Ngayon wala na silang pinaglalaban. This is actually good, no? I-touch natin ito sa dulo mamaya, yung sa reflection analysis natin, yung notion ng balimbing, no? Dati ganitong kulay, tapos ganun na kulay, ganitong kulay, ganyan kulay. Pero go lang sa discussion. Political turncoatism. Although, ayun, very surprising yung nangyaring yun. Pero not so much in other parts of the country kasi Ano pa bang mga surprising local muna na mga results na partial and unofficial? Yung sa Las Piñas, for example.
Oo, very surprising yun. Hindi ko akalain talaga na, o siguro, the people had enough. Sobra na, tama na. Parang tama na yung ilang dekada na silang iisang tao lang ang namumuno, nagre-represent na kumakatawan sa kanila sa Kongreso. Kasi ang trabaho ng kongresista maliban sa gumagawa ng batas, kinakatawan niya yung buong distritong yun eh. Yeah. Ipaglalaban mo yung mga constituents mo sa Kongreso. Yung kanilang mga gustong ipaglaban mismo kasi ang lower house ng Kongreso somehow nakakonekta sa pambansang gobyerno. Kaya yung mga concern ng mga constituents mo, dadalhin mo mismo sa Kongreso mismo at kailangan marinig ng mga nasa itaas. Exactly. Yun. Kaya siguro na medyo yung sa Las Piñas is very, very surprising siya in a sense na talagang pinakain ng alikabok. Kasi parang landslide, no? Parang hindi nga Landslide, correct. Landslide, hindi nakahabol, walang kahit sabi talagang kahit balik-balik ta rin mo, iba talagang iba. Saan pa ang mga surprising local elections results? Hindi ko masabi surprising eh. Dito sa amin sa Makati, hindi ko talaga masasabi na surprising. Pero, alam mo, ang chismis dati, nung umuwi ako so before pa to ng elections, ang chismis dati, kasi yung mga barangay captains daw, ang dinala raw nila, ang dadalhin daw nila kasi nung panahon na hindi pa nag-elections. Ang dadalhin daw nila ay si Campos. Kasi nga, nung panahon daw na yung asawa niya ang mayor, ay very very good daw, lalo na nung panahon daw ng pandemya, lagi raw nandun, no? So, nagulat ako dun sa result, no, na nanalo pa rin si Senator Nancy. At still a senator pa rin naman hanggang June 30. Sa June 30 pa sila magpapalit-palit ng mga pwesto raw. Pero kasi ewan ko papyaw na lang to. Yung iba, sinabing susuporta lang, pero totoo, pailalim lang talaga na kwan. So, do you think na pa rin yung apelyido na Binay para manatili na at naka-apekto dun kay Campos kahit nasawa siya ni Abby ay dahil hindi siya Binay, so hindi naka-apekto pa din. Ang hindi natin, nandun pa din, embedded pa din talaga ang apelidong Binay talaga. Talagang kailangan mo talaga ng babigat na kalaban talaga na talagang medyo maninervyosin talaga ang angkan ng mga Binay. Pero as para sa concern kasi, unti-unti nang nawawala ang unti-unti nang, hindi ko sasabing nawawala yung angkan, pero yung apelido nawawala na rin dahil mostly yung mga tumatakbo kasi hindi na automatically, hindi na kasi technically na Binay yung apelido mostly. Ayun. Pero ayun, patunay lang na saka talagang nawala mga embo may mga nanalong nagulat nga ako, may mga nanalong konsyel sa panig na dati naming mga konsyel sa Makati. Ay talaga ba? Oo. District to say. Kaya kong ituro ko. May mga nanalo. Kasi very interesting kasi kayo dahil kayo may pinakamadaming konsehal sa buong Metro Manila. 12 councilors. Talaga ba? Kasi nga, hindi pa kasi 12, hindi 8. 12 councilors ang distrito nyo kasi hindi kasi gumawa ng ang problema. Dalawang distrito ng Taguig so... dalawang distrito, 12 ang konsehal. Hindi ko alam yan. Kasi, hindi pa nakakagawa ng separate na legislative district for the EMBOs, yung 10 EMBO. Ako, sabi ko nga lang noon, okay lang mapunta sa Taguig yung mga EMBO. Pero yung mga parokya na nasa EMBO, sana Arcam pa din. Ayun naman, Arcam, Diocese Manila pa din. Dapat ilipat na nila yan sa Diocese ng Pasig. Yun yung susunod na laban. Ay, hindi lang po. Hindi. Pero yun. Bishop, Cardinal, joke lang po. Pero wala kasi, wala akong masabing sa mga katabing probinsya ng Metro Manila, wala naman ding halos. Naku. Talagang almost gusto ko mapag-komento, status quo pa rin. Pero gusto ko mapag-komento, kaya lang, alam mo yon. Sige kaya na. Sabi ko nga kanina nga sa'yo, Father, hanggang sa makakaya ko, I try not to become political bias. Pero may mga bias tayo may mga sides tayo na, pero hindi natin pwede maging unfair sa ibang tao. Mayroon lang sariling side. Sabihin natin, side although
iba, alleged. Again, lahat tayo entitled sa mga opinion natin, pero yun nga, tama naman si Brother Russell, kailangan natin maging professional. Pero sabi ko nga din kanina din sa unang usapan natin, itong halalan na to ay paghahanda sa susunod na mas malaking halalan para sa pagka-presidente. And speaking of that, yan, ano na natin yung local, no? So ito, yung inyo namang reaction dito sa, although still unofficial, pero masasabi na natin almost kasi nga halos na bilang na lahat, yung results, no, ng national, which is the Senate, no? The Senate results ng elections. Tsaka ng party list din, no? So how do you see, mga pre, yung, alam mo niyo, napaka-turbulent, diba? We have the impeachment, we have the, sabi nga nung iba, kahit daw hindi raw Pilipinong naging Santo Papa, at least meron daw tayong representative dito sa Europa. Nasa daig nga lang. Nasa daig nga lang. So, madadagdagan pa daw. Yun nga, madadagdagan pa. So, how do you see now? No? Kasi ito, kasi hindi, dati malinaw no? Nung siguro way back, panahon pa ni Diosdado Macapagal, panahon pa ni Rojas, for example, no? Na almost two-party system tayo nun nationalista, liberal. Liberal. So, alam mo kaagad kung kung panalo ba yung yung ticket ng sitting president o hindi kasi makikita mo sa mga partido lang nila. Ngayon, ang daming partido, ang dami-daming nilang loyalties, no? Yung iba, in fairness, yung kanilang pangalan sa partido ay Pilipinas kasi nandun ang loyalty, pero pag ang pangalan ng partido mo ay pangalan ng tao, ibig sabihin nandun din yung loyalty mo. Pero now, may nakita akong analysis na ito raw result, no? You have 12, no? So, pumasok si Kiko Pangilinan and then si Bam Aquino. Pag tinanggal mo silang dalawa, so it's 5-5. Tabla raw ang nung yun nga, nabangitan ko yung Alyansa, tapos yung Duterte. So 5-5 tabla. So how do you see, mga pre, yung itong darating na 3 taon, the impeachment, the future election, presidential. So how do you see how will it affect? Magiging very futile yan kasi talagang kakaroon ng divided na upper house dahil nga sa magiging composition, dahil nga sa impeachment na yan. Kailangan nga ng siyam para lang ma-acquit. Pag na-acquit kasi si Vice President Sara Duterte, talagang pag-ahandaan yan. Kaya ang darating na halalan ng 2020 kasi it's already preparing Unless naka-ready na rin ang mga kalaban niya for demolition jobs. Kasi ganyan na nangyari. Ganyan din na nangyari noon kay Vice President Jojo Binay talagang bago ng 2015. Kinarakteras sa kasi naman, pagkapanalo mo pa lang ng 2010 talaga, nagsabi ka na may plano ka na for 2016. Talagang pinaghandaan na siya. 2010 talagang pinaghandaan na siya. Pinaghandaan na siya ng 2010. Well, ganun din naman si Vice President Sara. Very, very obvious naman na you're already the Vice President. Tandaan mo, ka lang, kumbaga tawag doon, spare tire lang ang posisyon ng pagiging Vice Presidente. Ang common joke nga lang sorry not pertaining on any president and vice president. Ang trabaho lang ng Vice Presidente ay umupo sa kanyang opisina at ipanalangin araw-araw na sana pumanaw yung presidente. So siya? Para siya directly upo. Sede vacantist. Yun lang. O rad-trad. Kasi, other than that, walang ibang function ng Vice Presidente kundi siya lang ang umagapay sa presidente mismo. Unless kakampi mo sa politika. Yun. Dito sa results, no, sa mga nakita natin, ito, isa sa mga malaking tinatanong palagi, no. Meron kasing mga grupo, no. I will not say na religious group kasi parang hindi na religious So may mga grupo na mayroong tradisyon ng black voting. So sinasabi nila na malaki raw yung effect nun, kaya may mga nakapasok dun sa Magic 12. So anong ninyo? Opinion nyo dyan? Posibleng oo, posibleng hindi. And is it healthy? Yun isa pang doon.
Ang sinasabi daw nila, hindi naman daw nila pinipilit yung mga miyembro nila. Pero, pag hindi sumunod yung miyembro nila, may consequences. Di ba? Ang gulo. Ang gulo. Hindi nila pinipilit yung tao na sumunod dun sa kwan. Dugtungan ko lang muna yan bago tayo pumunta dun sa itim boto. Kasi itim na daw ng Pilipinas ngayon eh. Black voting is post election results, so initial and unofficial results. Maganda yung analysis na nabasa ni Father Lennon na kung wala yung dalawang I mean, yun sa akin, it's a welcome development. I forgot, I really would like to give the credit to that analysis. Yung nag-share noon na most of the people who are not actually part of the warring sides, either Marcos or Duterte, it's actually sort of a win. Kasi Bam Aquino is in Senate, back in Senate, Kiko Pangilinas back in Senate. Overwhelmingly, Akbayan ang number 1 sa party list na botohan. So, Shell Jokno has secured a seat. Hopefully, hindi ko pa sure pero I think the former Senator Laila de Lima would also gain a seat. Ang isang welcome development dito na gusto ko rin i-highlight sa usapang ito, sa episode na ito, is that we should not be tawag dito. Hindi pala, pangit masyado kung negative yung dating. We should welcome a genuinely healthy democracy. Ano ibig sabihin doon? A healthy democracy welcomes or is open to a lively opposition. Kasi yung genuine opposition, pang check and balance yan. Kasi kahit itong problema dahil masyado nating na-idolize, literal hindi yung idol lang na parang idolo na gusto kong tularan. Idolize na literal na naging in a way, dineify na ng marami si Duterte. Dahil ginawa natin siyang standard of all, best president living ever, best president ever. Intergalactic galaxy. Na tawag dito, na-affect na yung ating judgment. So, kahit hindi na tama yung ginagawa niya, hindi na tama o hindi na balance yung sinasabi niya, sa mata ng marami sa atin, tama pa rin yun, okay pa rin yun. And tayo na, nagme-mental gymnastic na tayo para ipagtanggol lang siya. So any kind of opposition against that is NPA ka, bobo ka, dilawan ka, pinklawan ka. Ngayon may bago na, Unipink daw. So mga pro-Marcos na pro-Lenny. So di ba, napaka ang gulo na nung narrative. Polarized. Saan na tayo napunta? So I think it's a good it's a welcome development to have a genuine minority. As you all know, the current minority leader is Coco Pimentel. And Coco Pimentel used to be a president of PDP Laban, which is the party of Rodrigo Duterte. So, ang tanong dyan, genuine ba yung minority ngayon? Sure, by paper, in a sense, minority kasi sila yung taga-scrutinize sa mga magiging batas na lalabas sa Senado. So, ibig sabihin, lahat ng batas na ilalagay sa plenaryo, kailangan mag-interpellate, kailangan mag-question, mag-propose ng amendments sa minority. Pero is this a genuine minority? Is this a minority that really hails from the opposition? Yes, Noah, go. Yun nga kasi nga, minority siya, pero natatawa lang kasi ako na minority siya, pero nag-get along siya with the majority. Naalala ko pa noong time na parang sinipa siya sa PDP Laban. Nahati ang PDP Laban nagkaroon ng dalawang wing. Nagkaroon ng dalawang wing ang PDP Laban bago mag-2022. Yung Duterte wing, yung isa. Tapos yung isa yung Pimentel wing na ang inendorso ay si Manny Pacquiao noon na tumakbong presidente. Nangyari, nag-decision ng Supreme Court, natalo yung wing ni Pimentel. Natatawa lang ako dahil recently, tumakbo siya sa Marikina. Ang partido na, Nationalista Party, kay Villar. Nag-nationalista siya. Diba? Diba? Pero natalo siya, diba?
natalo siya. Kaya lang, Landslide din daw eh. hindi rin nakapending ang declaration nung tumalo sa kanya, yung si Mayor Marcy Teodoro, dahil merong may DQ case daw regarding domicile issue. May kwan kasi yun, medyo parang before campaign pa yun eh. Parang napagtulungan na yun si Marcy Teodoro. In fairness daw, may mga nasasabi magaling daw siyang mayor. Pero yun, kaya lang ang problema kasi. Sige. Mabalik tayo dun sa kwentuhan natin dyan sa results. So yung 5-5, I share with the insights ni Noah doon. So, ang crucial lang talaga sa eleksyon ito ay kung itong mga bagong uupo, sila magdidikta kasi kung magiging matapang o malabnaw ang impeachment case ng Vice Presidente. So what do you think? Magiging matapang ba, malabnaw, o mas magulo ang ano? Hindi. It's still too early to say kasi dito pa magkakaroon ng brasuhan yan eh. The way ako lang, sa akin lang naman. Magkakabrasuhan pa yan kung mahihikayat ba ng pro-impeachment yung majority na magiging upper house. Kasi mind you yung mga senator judges, hindi lang lahat senador. May mga upong representatives doon. Sa representatives. Correct. Congressmen, mga representatives, mga taga lower house, uupo sila na senator judges. As judges? Alam ko sila ang magiging prosecutor, pre. Correct. Sila ang judges, ang uupong judges, mga senador, tapos yung Chief Justice ata. Ang Chief Justice at ang Senate President ang tatayo bilang head judge kasi ito ay impeachment. Parang kagaya ito nung naging impeachment ni President Erap noong 2000. Ganon. Sorry, hindi ko pala alam to. Thank you sa correction. Then nalito pala ako doon sa may statement kasi si Erwin Tulfo na hindi daw siya magbibigay ng statement tungkol sa impeachment kasi baka umupo siyang senator judge. Ang pagkaintindi ko, bilang party list representative ng AXI-IS siya upo. Yung pala, dahil fino-foresight niyang mananalo pala siyang senador, which is, in a way, mangyayari. So, mukhang ang upong senator judge itong si Erwin Tulfo. So, very flashpoint natin dito is yung impeachment. Ang isa lang na pinaka magiging concern ko, for at least 1 whole year, madidiscourage lang legislative process natin. Okay, kahit mangako yung Senate President ngayon na we will still do our jobs. Either umaga kami mag-impeachment trial o hapon kami mag-legislative sessions or umaga kami mag-plenaryo ng mga batas then hapon kami mag-impeachment. No, still ma-hostage. Imagine mo every 3 taon lang ang botohan ng mga representatives. And lahat ng mga batas na very important na meron tinatawag na appropriations, merong tax, diba, yung ways and means and whatsoever, kailangan manggagaling mag-emulate yan sa lower house. Third reading lower house, tatransmit sa Senado, same process hanggang matransmit ulit ng third reading, iba-bycam, after ng bycam, pagpapalitan ulit ng tinatawag ni nakalimutan ko, yung mga grammar, punctuation, and style, GPS. Pagka nagka-reviewhan yan at saka i-enroll sa Office of the President. So, eto hindi tayo nag-uusap dito ng 1 taon mga pare. We are talking about 3 years, 6 years, 10 years, 12 years, 15 years bago maging batas ang isang magandang o maayos na batas. Imagine mo, 3 taon lang ang isang kongresista sa lower house. Sagasa kawawa ang mga batas na kawawa yung mga constituents. Imagine mo, nagpapasahod ka ng SG 31 tapos walang gagawin batas. Bakit? Pumuliti ka lang. So, kawawa ang inang bayan. Ito yung isa sa mga lament and the clamors ko. Pero still, I still respect the democracy. Kasi tama rin naman, kung pumasok din naman yung mga kandidato ko, other people will have the heavy sentiments
that I am having right now or we are having right now. Pero yun lang ang ano sa akin. One whole year at least, diskaril ang legislative process. I mean, kahit sabihin nilang, hindi, gagawa pa rin yun, magda-draft kami. Si Kibuloy nga, may claim siya eh. Naka-70 na daw siya na draft Lupit, no? bills. Grabe. Hindi pa sa senador pero may draft bill na siya. Pre, ganun talaga, Diba? pre, kapag kapatid ka ni Jesus Christ. Hindi nga siya oo nga pala, no? Self-appointed nga pala siya, no? Sige na nga. Anyway, pero yun lang akin. Tapos, sa block voting, okay na muna dun sa block voting. Sige, okay na ako dun sa initial. Ay, tapos na mga sa block voting. Sa block voting naman, Oo. may magandang wisdom dyan si Brother Eli Soriano, ang namayapang Brother Eli. Meron silang debate noon sa Channel 7 yun. Kadebate niya si Anton Pascual. Katolikong pari yun. Sinabi ni Brother Eli dun. And I think this is very applicable dun sa ilang mga relihiyon na may block voting. Sabi niya, kung ako leader, ako ay pastor, di ba? Ako ay ministro ng mga taong ito. Kung ako ay magiging leader ng isang community, meron akong political preference. Nag-example siya for the sake of argument, gamitin ko, ako si Brother Eli, si Lennon yung binanggit niya. Halimbawa, naniniwala ako kay Lennon bilang ito ay matinong politiko, matinong kandidato ito, iboboto ko ito. Then in the end, along the line, natuklasan natin ang orakot si Lennon. So, ako bilang bumoto kay Lennon, meron akong moral obligation doon. Kasi yung boto ko ang nagluklok sa kanya sa power. Pero what is worse is ako yung leader tapos inendorso ko si Lennon. Bakit? Kasi daw, ang maging problematic doon, ako ay pastol. So by virtue of obedience, the flock is bound to obey me. Kasi I represent Christ to them. We're talking about a Christian setup. I am serving as Christ to them. So dapat kahawig ko si Kristo for them. So if I say na iboto si Lennon, it is as though saying that Christ is urging you to vote for Lennon. And yet Lennon ended up being a corrupt politician. So what will happen? May moral obligation yung mga bumoto kay Lennon, which is my flock. Meron ako moral obligation sa kanila kasi I led them to that sin. Sin yun eh. The problem with the society today, hindi na tayo nag-aano ng sin eh. Allergic na tayo to name a sin. It's a sin. It's a social sin eh. And what is worse, ang isang tricky na part daw dun, sabi ni Brother Eli, I mean, nuance ko na kasi nakalimutan ko ng verbatim. Pero sinasabi niya dun, kapag hindi sumunod yung flock sa pastor, they're also committing a sin. And that is the problem, that is the trap of block voting. Sasabihin ng ministro o ng pastor o ng pare o ng obispo kung guilty man sila dyan, iboto nyo si ganito. Kahit sabihin natin hindi nila pinipilit, iboto si ganito. Ano mangyayari? You are speaking with authority. Meaning you are claiming authority over your flock. You are speaking from an office. So the people entrusted to your pastoral care are bound to obey you no matter what. Why? Kasi you are speaking as a pastor to them. Unlike kung mag-disclaimer ka na, ito lang preference ko ito. Pero I'm not, wala talaga akong sinasabing sundin ito, pero ito ang akin. I think I really believe na si Lennon ay for senator eh. Pero kung ikaw you say it na with conviction, vote for Lennon. And hindi sila bumoto. Meron silang sin, may mortal sin sila kasi hindi sila sumunod sa iyo eh. So yun yung trick ng block voting. Kahit sabihin mo, hindi namin sila pinipilit, no? That's not true kasi hindi mo dapat gamitin yun. Meron ng magandang dito, analysis na nakita ko lang, na apparently may mga certain denominations who are using block voting as some sort of a currency to keep themselves relevant and influential in society. That's very dangerous. That's very alarming actually. Kasi
kapag ang simbahang Katolika pumupuna tayo ng social evils gawa ng sobrang pamumulitika at paglabag sa karapatang pantao, ano sinasabi? I-invoke agad yung mga first paragraph ng Constitution that separation of the church and state must be inviolable. Lagi sasabihin separation of church and state, separation of church and state. Pero kapag itong mga non-Catholic denominations, magpupush dito, papatawag, meron pang mga bonggang post na nagpapasalamat kami kay kapatid na Lennon sa pag-endorso sa akin bilang appointed na anak ng Pilipinas, halimbawa. O kaya meron kang Kingdom of Lennon Caranzo. It really damages our social fiber. And it creates a culture of discord. Napapansin nyo ba? Nag-aaway na tayong lahat. For quite some time, 20 years ago, never tayo naging ganito katindi. Kahit sabihin natin warring yung mga Makaglorya noon, tapos mga oposisyon, sila Alan Cayetano noon, sila Escudero, sila... Yes. Yung opposition dati, they are respected statesmen, respected lawmakers. Pag nagsalita si Nene Pimentel at sinabi niya, against ako kay ganito, this is bad. Joker Arroyo, by the time, Enrile, nung meron pa siyang kredibilidad, Miriam Defensor Santiago, Memory Eternal. I mean, hindi pa kasi nahuhuli si Manong Johnny na nagka-problema sa PDAF. Pero during the time, magsalita lang sila. Regardless kung nakaupo sila sa pwesto o hindi. Pero kung magsalita yung matatanda nating statesmen, sabihin nila, teka, mali ito. And the president or somebody who is leading, they will actually listen immediately. Magkukumok sila, they will scramble to issue a public apology. Kasi, teka, merong may moral safeguards Pero nung mawala ito, and ang isang very instrumental dito, magalit na kayo sa akin, pero isang very instrumental dito is yung rise ng populism. Yes, populism. Populism. Maganda din yung direkto na tayo. Si kay Duterte nagsimula lahat yan. Oo, yung social media machinery ni Duterte na it really destroyed certain important fibers ng ating society. And hindi natin maa-undo yun. Hindi na maa-undo. Kasi grabe na yung damage. It even perverted some of our values Dati never natin question yung certain moral natin, foundations. Ngayon wala na. Madali na nga murahin ng Diyos, madali na murahin ng Pope namura pa yata si Pope Francis. Pero papalakpakan ka pa, pre. Pero yun lang yung ko dyan. Yun ang aking mga post-election reflection. Marami pa, pero of course, we were also bound by time. Time. Pero siguro parang pre, natin, pang wakas natin ng bawat isa. Let us reflect yung oft-repeated term na Vox Populi, Vox Dei. So, the voice of the people is the voice of God. So, siguro, itong naging results ng elections, itong elections ng 2025, how does it reflect on us as a society? Yun yung gusto kong natin. Pag nilayan natin as a closing, So, kaya anong i-comment ninyo doon? Ako mismo, well, nagawa natin ang ating duty bilang isang mga mamamayan ng Republika ng Pilipinas sa ayaw natin at sa gusto. At bilang, ganun din, bilang mga Katolikong Kristiyano rin. Hindi mo pwede paghiwalayin yung dalawang yun Yung pagiging Katolikong Kristiyano mo sa pagiging Pilipino mo. Hindi mo mapaghihiwalay yung dalawang yun regardless talaga. Your duty to God is also the same duty with your country. Nasulat ko nga kanina minention ko nga doon sa message nga yung encyclical, yung isa pang encyclical ni Pope Leo XIII na Sede Sapientia, na regardless of your political affiliation, ang mahalaga panatilihin mo yung morality mo, yung pagiging tapat mo sa pananampalatayang Katoliko mo. Dahil ang pagmamahal sa bansa at ang pagmamahal sa Diyos, iisa lamang yan. If you know what I really meant.
Sa akin, it's a very good saying. No? In fact, parang yan nga yata ang motto ng Comelec. Alam ko yan ang motto ng Comelec eh. Vox Populi, Vox Dei. Tricky yung tanong. Kasi, in a way, totoo pa rin naman yun. Very, siguro, ako kasi medyo influenced ako na naging training ko sa seminary din. Lagi ako naniniwala dun sa God writes straight in crooked lines. Ni Teresa de Jesus. So sa tingin ko, kahit gaano kalunod, kalason sa fake news, misinformation, disinformation, malinformation, ang sambayanan, the Lord will always use this to stage, no? Staging point ito ng grasya eh. Sabi nga, di ba, grace is being built, grace upon grace. So, I am hopeful na with our participation, kaya nga itong tamang usapan, we are getting more and more bold by the time eh. Dati, blind item lang. Ngayon, pinapangalanan na natin eh. Little by little, siguro. One soul at a time, one friend at a time, ma-influence natin to look at things differently. Not necessarily look at the things the way I see them. Magkaiba yun. Ang intent ng tamang usapan, katulad nga nung professor ni Lennon sa PUP, dito, hindi namin kayo tuturuan kung ano yung kung ano pinaniniwalaan natin, paniwalaan. Hindi. Kundi kung paano gamitin yung isip na makakita kaysa makita nila yung nakikita namin. And I think by the time will come rather na mamumulat ang tao. Sa tingin ko yun ang kinakatakutan. The very fact na mayroong mga giants tulad sa Las Piñas sa Cebu na natalo, no? After many years na bailiwick nila yan, na baluarte nila yan, natalo sila. Sa tingin ko, may hope eh, no? Meron nga sinabi si Luke na kabataan ng pag-asa ng bayan kasi matatanda ang sisira. Sa tingin ko, 3 years from now, itong Vox Populi, these are actually Vox of the younger ones, the new generations. At itong mga to hindi na to gullible. Sadly, ang generation natin mga pare, meron pa sa ating mga gullible eh. Pero itong next generation, these are discerning people. Yun nga lang, they do not discern the way we were taught. Yung Ignatian discernment or whatsoever. But they are discerning. They know how to determine if deep fake ba yan, kung yan ba ay AI generated, kung yan ba ay trolls. Unlike us na baka ano pa to. Chinese parang si Doc sponsor. Willie Ong yun China sponsor diyan. So my hope is with the younger generation, and sana makasabay tayo doon when the time comes na genuine action, more so genuine Catholic action will be required of us. Ma-assist natin sila in the discernment of the spirits. When that time come, makikita natin ma-overwhelm na ulit ng mga balanced and credible na statesmen. Mabalik lang sana sa mga statesmen ng ang pagpapatakbo ng state. Na wala at least bawas ng konti ang artista. No, may mga konting hints pa ng dynasty, pero totoo naman, we should take a win is a win and we should take it. No, kasi kung masyado tayong mag-expect at umasa at mag-demand, parang yung ibang mga radtrads umaasa na agad na magti-TLM yung papa, mali yun. Walang mangyayari sa atin yan, bay. Diba? So yun ang ibig sabihin. I feel attack. Hindi, kasi kung sa ibang usapan, hahaba tayo, pero yun ang aking dyan. Yeah, the small wins, no? Kailangan talaga yun, ipahalagahan din. Well, anyways, we have had a very, very lively discussion ito ating post-election clarity
no, post-election reflections. Siguro just an end, no, para naman may ako dun sa may ambag naman ako dito sa usapan kasi yan ang favorite na linyahan ng mga Pilipino ngayon anong ambag mo. Anyways, Anong ambag mo? na ko lang na dun sa Vox Populi Vox Day, ang naalala ko dun is that actually of then Cardinal Joseph Ratzinger. Later on, Pope Benedict XVI, nung tinanong siya, about to sa conclave, so it's the election of the Pope, nung tinanong siya na, is it really the Holy Spirit, na pumipili sa Santo Papa? So sabi ni Cardinal Ratzinger, no, the Holy Spirit gives space to the personal freedom of the cardinal electors. Kaya rin mayroong possibility ng sa history ito, pag inaral natin yung history, last 2 episodes na napag-usapan natin, usapang simbahan, na nagkaroon ng mga bad popes sa history. So kasi hindi yung Holy Spirit yung nagdidikta nung result, rather kaya natin kailangan ipagdasal yung mga cardinal electors para matuto silang makinig doon sa iniihip ng Holy Spirit. The same is true, I think, sa elections, sa ating civil government. It is not as if God Himself, tama, yung natin kanina, yung we started this episode with a quote from Immortality of Leo XIII, that all authority in this world comes from God. Okay? Pero it is not God who pinpoints na ito ang aking anointed son. Ito ang aking anointed president, best president in the whole universe. Hindi ganun Hindi ganun nagpa-function yan Rather, binibigyan tayo ng kalayaan. God respects our freedom, Nasa sa atin na ngayon kung marunong tayong makinig sa Kanya. And I think that the good thing, the positive thing in this last election, the results, is that although matindi pa rin ang puwersa ng kadiliman, hindi, joke lang, matindi pa rin ang dito yung mga traditional dynasties, name recall lang, utang na loob, vote buying, kasi nangyari naman talaga, meron naman talaga, mga character assassination. Pero there is also the hope, we are now seeing For example, the last elections, puro straight lang na di ba? Walang genuine opposition yan na sinasabi ni Russell kanina. The fact na mayroon na ngayong kahit kaunti na opposition, it means na the Spirit is working in the hearts of people, albeit a minority of people. They are open now to the Spirit. So that's something good to look forward to. Again, it's not so much as Vox Populi, Vox Day. More like the Vox Populi, the voice of the people. Before it can become Vox Day, the people's heart should be open to the Vox Day, to the Spirit. So kapag hindi yun open, hindi yun galing sa Diyos yung magiging decision nila. Yan ang para sa akin ng irony, ang mystery ng democracy, ng democratic processes. We can expect, I think, I can confidently say we can expect a very rocky 3 years ahead, and katulad niya ng ininsist kanina ni Noah, this midterm is not just a referendum on the current administration, but also a preparation to the next elections. Now, as human as tayo, hindi naman tayo mga politiko, we are not big players. What we can do is support each other, lalo na yung ating mga family members, mga kaibigan natin na mas, I don't want to use the term gullible, pero mas vulnerable sila sa fake news. Susceptible, yeah.
sa mga trolls, no, yung mga funded especially from outside the country, no, kasi yung mga yun po nasa iba yung loyalty nila, no, so we have to help these people, we have to help them so that they can discern well, no, para sa susunod din mga elections. Anyways, napakaganda at napaka-intense, no, halata po ninyo na itong ating si Noah, ating guest, tapos syempre si Russell, di ba? Napaka-passionate nila dito sa topic. So, maraming salamat po kung nandito pa rin po kayo. Kung kayo po ay mayroon ding opinion, no, tungkol dito sa topic, don't hesitate to comment. Iwanan nyo kami ng message kung gusto niyo, i-send nyo sa email namin, no, sa Tamang Usapan podcast@gmail.com, no? And then comment to us if you want to guest din, no? Kasi baka gusto ninyong mas ma-open yung inyong opinion, and you are also welcome, no? So you can reach us through our socials. You have our website tamangusapanpod.com. So again, maraming salamat po at hanggang sa muli nating pagkakakinigan, no? Ito po muli si Lennon. At ito po si Russell. At ito po ulit si Noah. Thank you ulit, Noah. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. May tama. Ayun. Thank you.